So hi guys, Dr. J, internist and cardiologist. Video number 15, target 365. Journey to health. Ang topic natin, fish oil. Particularly, omega-3 fatty acids. So this is the EPA and DHA. So, relate ba kayo kung kayo ay merong hypertension? Kung kayo ay merong makakalimutin na? Or relate kayo dahil may rheuma, may arthritis? Eicosapentaenoic acid, EPA, at yung DHA is docosahexaenoic acid, DHA. So parang magic spell, no? Docosahexaenoic acid, eicosapentaenoic acid, parang magic spell. Pero yan po ay tinatawag nating omega-3 fatty acids, at present lang siya sa mga fish kasi nga fish oil, di ba? So bakit fish oil? Baka din lang chicken oil, no? Yung paborito nyong ilagay sa kanin, chicken oil, and then magkakamay ka, di ba? Kasarap naman. So, ngayon, fish oil, wala pa tayo nakita na yung pinagprituhan mo ng isda, lalagay mo sa kanin. Hindi ko alam kung may gumagawa sa inyo nan para mas masarap yung kain, mas malasa yung kanin. So, sa ating fish oil, ang omega-3 po ay galing sa algae. Algae po, yung maliliit, parang lumot, halamang dagat na pagkain po ng maliliit na isda. At yung maliliit na isda na yan, kakainin ng mas malaking isda. At yung mas malaking isda, kakainin ng malaking isda na. At yung malaking isda, kakainin na natin, lalagay sa plato. Lulutuin, lagay sa plato, kakainin natin. So yung omega-3 niyan, matatransfer fish to fish hanggang makain ni Dr. J. Makain ninyo sa mga plato ninyo. So yun po yung natatransfer. And hindi po yung laman ng isda yan, na akala niyo siguro yung laman ng isda, yun yung ginagamit sa fish oil. So, in-extract po, tinatanggal po yung oil. At yung oil na yan, yun po ang ginagamit na component ng omega-3. Yung EPA plus DHA. So, EPA, DHA. Okay? So, ngayon, ang pinag-uusapan ngayon is napakarami palang fish oil sa market. Lahat ba yan pare-parehas? So, sasagutin natin yan. So, bakit ba kailangan natin ng supplementation? Kung titingnan natin, yung isa pong yung isang pinakamaraming omega-3 na EPA, DHA ay salmon. Ang 100 grams po ng salmon na kasing laki ng palad natin ay merong EPA plus DHA na umaabot ng 2,000 milligrams. Dami yan. Pero Doc, hindi naman tayo nakain ng salmon. So, sa Pilipinas, pwede ng bangus. Ang bangus po ay may EPA plus DHA na 400 to 600 milligrams. Yung 100 grams niyan. So, yung kalahati ng bangus, pag nagprito ka, yung kalahati niya, na malapad dyan yung kalahati niya, yun yung mga 500 milligrams of EPA plus DHA. So, pwede na yun. Ngayon, yung mas mabiling isda ay tilapia. Yung tilapia naman, ang kanyang EPA plus DHA, umaabot na ng 100 to 150 milligrams. So, konti lang. Di ba? So, kung kakain ka ng tilapia, dapat makakain ka ng 4 na tilapia o 3 para ma-meet mo yung 500 milligrams ng EPA plus DHA. So, by the way, ang kailangan ng recommendation na EPA plus DHA per day is 500 milligrams. So, yung malaking salmon na yan na 2,000, sobra yan sa isang araw mo. Pero kung kakain ka ng 2 beses, that is 4,000, covered niya na yung 1 week. Pero kung kakain ka ng bangus, araw-araw, bangus, pwede ba yun? Medyo mahirap, di ba? Mahirap siyang gawin. At kung tilapia yan, 3 tilapia araw-araw para maka 500 ka. So, medyo mahirap. Ang question, yung sardinas ba, galunggong? Yes. Ang galunggong po, umabot ng 400.
Ang sardinas po, yung isang lata niyan, umaabot po ng 500. Pwede na, di ba? Sardinas, 3 tilapia sa Martes, 1 bangus sa Miyerkules. Kung siniswerte, may salmon sa Webes. At pag Biyernes, yung munggo mo may kasamang galunggong na 2 peraso. So, yun yung pwedeng kombinasyon. Pero yung iba, hindi naman nakain. Kayo ba, kailan kayo huling kumain ng fish? So, kung medyo matagal na kayong huling kumain ng fish, so tingnan ninyo, di ba? So, hindi ganun kadali. Magkaroon ng EPA plus DHA na 500 mg per day. So, that is why may mga supplement na tinatawag. So, pag sinabing supplement, ito yung mga available sa market at pwede siyang over the counter kahit wala pong prescription. However, ang gusto natin, tanungin pa rin ninyo yung doktor ninyo. Huwag po tayong mag-self-medicate. Okay? So, unahin natin yung epekto sa puso. Maganda ba ang omega-3, EPA plus DHA para sa puso? So, hindi po dapat titingnan ninyo sa pag bumili kayo ng fish oil. Ang titingnan nyo lang doon fish oil. Pag fish oil lang nakasulat, wag yon. Dapat meron nakasulat na EPA plus DHA. At ito total nyo yun. Dapat ang total niyan nasa 500 to 1,000 milligrams. Pag ganun po yung total, yun. Yun po yung kukunin ninyong fish oil. Okay, wag yung basta fish oil lang. So, sa puso, 3 ang epekto niya sa puso na nakikita ko na magbe-benefit sa ating mga patients. Number 1 dyan is yung triglycerides. Naglo-lower po ang fish oil ng triglycerides level. So, by 20 to 30%. Malaki yun. Diba? Kanina lang, may nakita akong triglycerides na 300 plus sa ating clinic. May nakita din akong 270 na triglycerides. Pero may nakita naman ako na from 400 naging 71. From 150 naging 70 ang kanyang triglycerides. So nagda-drop naman yung triglycerides. So 20 to 30%. Ang ginawa nila dyan, nagkaroon sila ng pag-aaral at nakikitaan nga natin na bumababa talaga ang triglycerides. Ang triglyceride po, ito yung sobrang cholesterol sa katawan ninyo. Pag sobra ang cholesterol, delikado sa puso, heart attack. Kaya dapat i-lower ang triglycerides level. Okay? Ito yung mga nagsisebo. Pag nalamigan na yung ulam, pag lumamig na yung sabaw, di ba? Namumuo na yung mantika sa taas, triglycerides po yan. So, ang next natin, bukod sa pag-lower ng triglycerides, it reduces blood pressure. So, nagpapababa ng blood pressure ang omega-3 fatty acids. Paano bumababa? Kasi ang omega-3 EPA plus DHA ay may konting blood pressure lowering effect. So, bababa ng between 4 to 5 millimeters mercury yung inyong systolic at bababa ng between 2 to 3 millimeters mercury yung inyong diastolic. So, ang total niyan ay mga around 5/3 millimeters mercury. Edo, kakonti naman ng 5 millimeters, kakonti naman ng 3. Ang 2 millimeters mercury low decrease po ay katumbas na yun ng 10% reduction ng stroke. Pag dinoble mo pa yan, mas lalong mas re-reduce ang incidence ng stroke. So, ganun po, maliit na bagay na baba ng BP nyo, pero malaking impact para hindi ka mag-stroke. Ngayon, paano yung umiinom ng gamot? May tanong dyan, Dok, pwede bang uminom ng fish oil ang may hypertension? Pwedeng-pwede. May tama ka dyan. So, synergistic po ang effect niya. Pag uminom ka ng fish oil at meron kang gamot sa hypertension, mas maganda yung baba ng blood pressure. So, pwede yan kung ikaw ay hypertensive. Meron na rin ginawang pag-aaral niyan na talaga namang it adds ng benefit yung fish oil. And next, heart rhythm. Sino yung nakabog, no? Tug-tug, tug-tug, tug-tug-tug-tug. Ang tibok ng puso natin, ganito. Lab-dab, lab-dab, lab-dab. Pero kapag may arrhythmia ka, meron kang lab-dab-dab-dab, lab-dab-dab-dab-dab,
AF. Pag may AF, nababawasan po ang AF kapag merong omega-3 fatty acids, EPA plus DHA. At merong isang pag-aaral na nagkaroon ng heart attack at finalo up nila. 300 Americans ang nagkakaroon ng atake, 300,000 ang nag-aatake sa puso. Sa Pilipinas, number 1 din ang sakit sa puso. But, in one of the study, yung 11,000 na may heart attack, finalo up po nila yan for 3.5 years. At ang nakita nila, binigyan nila ito ng 1,000 mg of EPA plus DHA. And ang nakita nila after 3 years, yung binigyan ng EPA plus DHA, mas mababa ng 28% ang sudden cardiac death. Yung pag-atake uli sa puso, bumaba ng 28%. Malaking numero po ito. Kaya yung mga nandyan na may sakit sa puso, nag-heart attack na, baka ito yung magandang supplement para sa inyo. And one last thing. 3 na yon, pero may isa pa palang magandang effect. Mas gumaganda ang function ng good cholesterol mo pag may fish oil. Good na, mas nagiging good pa. O kaya, good cholesterol na nagiging better cholesterol. Kasi, ini-enhance niya yung function ng good cholesterol. Ang good cholesterol po, ito po yung taga-kolekta ng bad cholesterol. So, taga-huli. Parang basurero, yung ating mga kumukuha ng basura. Kinukuha nila yung bad cholesterol. So, kapag may fish oil, mas madami siyang napipick up na basura, na bad cholesterol. So, it enhances yung function ng good cholesterol. So, yan. So, sino sa inyo ang medyo nako-convince na kailangan ng fish oil? So, hypertension pa lang. Puso pa lang ang pinag-uusapan natin. Paano sa brain? No? Paano naman ang brain? So, sino naman sa inyo dyan yung mga senior po natin dyan na nanonood, ano po dyan kung senior na kayo at kung ilan ang edad ninyo at kung kayo ay high blood o malilimutin na, paki-comment po sa ating dyan sa section sa atin sa baba, sa comment section, just message. So, may mga pag-aaral din po na ang fish oil ay maganda sa memory. May mga tinatawag nilang improves memory and cognition. So, may mga published studies po dyan na nagbibigay sila ng 900 mg. So, kung round off mo, 1,000 mg na for 24 weeks. So, ilang buwan ng 24 weeks? Mga 6 months. So, 6 months na pag-inom ng fish oil sa mga 70 years old na wala namang problema sa isip, sa pag-iisip. Hindi pa sila Alzheimer's. Just a normal na malilimutin lang. And you know what? Maganda yung naging epekto niya. Nag-improve yung tinatawag nating cognitive function ng ating mga patients. So, nagkaroon ng memory, na-enhance yung memory ng ating mga pasyente by giving 900 mg ng EPA plus DHA for 6 months. Ito yung tinatawag na working memory. Yung working memory, ito yung short recall ng mga phone number, kung ano man yung, magkano nga yung bill sa kuryente. Nakalimutan na. Hindi na nakapagbayad. So, ito yung mga working memory. Pero meron ding episodic memory. Ito yung mga kung saan nakalagay yung susi, saan nakalagay yung payong, yung salamin, kung saan nailagay yung cellphone. So, ito yung mga tinatawag na episodic memory. Gumaganda ang episodic memory, gumaganda ang working memory, at yung verbal fluency. So, yung finding the right words. Ano nga ba ito? Ano na nga ba ang tawag dito? Ano na nga ba? Pakitingnan nga ilalim ng dila. Kung ano nga ba yun? Alam ko yun eh. So, yung mga ganong klase, nag-i-improve po siya pag sa EPA plus DHA. And, meron din pong study sa Alzheimer's disease. So, nagkakaroon din po ng tinatawag na ang improvement. Kasi, alam nyo ba na ang brain natin ay 40 to 60% ay may DHA? And,
mabalik lang tayo sa EPA at DHA. Ito po ay tinatawag natin essential nutrients. Essential po siya yung fish oil kasi hindi po nagpo-produce ang ating katawan ng fish oil, ng EPA plus DHA. So, dahil hindi tayo nagpo-produce, kailangan natin ng outside source ng EPA plus DHA, kaya tayo merong supplements. And 40 to 60% merong DHA sa brain natin, sa gray matter, at yung memory, kaya nag-enhance, kaya kailangan natin. Kaya yung mga pregnant patients, binibigyan din ng fish oil para yung sa formation ng brain ng babies. Okay? Isa pa sa pag-aaral, nagpapababa ng depression and anxiety. So, maganda namang effect yun, di ba? So, hindi lang hypertension, hindi lang memory. Yung pagkalungkot at pagka-depress, nabawasan pa. In fact, sa Japan, ang pinaka maliit na porsyento ng depression sa buong mundo ay sa Japan. At 6%. Sila ang mas malakas mag-take ng fish oil. Sa Amerika, ang depression mataas na po. At sa Pilipinas, nagkakaroon na rin tayo ng mga mataas na numero ng depression. So, nakakatulong po ang fish oil, 1,000 mg per day, para medyo maggumanda yung mood kasi nagre-release sila ng tinatawag nating serotonin at dopamine. Ito yung motivational hormones. Napapataas na yung level ng excitement, yung may gana ka. Di ba? Hindi ka lalata-lata, hindi ka lobat, at pag may gana ka, may energy ka, malayo ka sa pag-iisip ng kung ano-ano na negative. Okay? So, yan yung epekto ng fish oil. Tsaka yung Alzheimer's nga na nabanggit natin kanina. No? Nagkaroon ng 47 lower risk of developing dementia compared to those with lower levels ng DHA. Kaya yung DHA, important component yan for your brain. So again, may heart na, may brain na, syempre ano pang natitira? Nag-aabang na si lolo at lola kasi nga mayroong arthritis. So sa arthritis, ang component po ng fish oil, EPA plus DHA, is meron silang anti-inflammatory effects. So when we say anti-inflammatory, meron silang pangkontra sa pamamaga. So, hindi lang yung acute na pamamaga, no? Yung nabukulan ka, hindi po yung ganun. Kundi chronic inflammation. Ibig sabihin ng chronic inflammation, yung matagal na dinadala ng katawan mo na inflammation or any, parang, ang example ko dito na inflammation ay yung pamamaga, yung parang, alam mo yung uling kapag mag-barbecue ka, di ba? Papainitan mo yan. From black, magiging red yan. Mainit na mainit. So, yan po yung inflammation. So, chronic, sabihin, kung may sa tuhod mo, sa back joints mo, sa mga siko, sa mga kamay, may konting baga po yan. Mapula, mainit. At matagal na panahon, laging ganyan. So, mainit ang pakiramdam. So, yun po yung tinatawag na inflammation. At ang EPA plus DHA, binababa niya. At pwede niyang isuppress, pipigilan niya, papatayin niya yung pag-iinit na yan, no? Yung mainit na yan na inflammation. And mayroon pong mga studies to back up yung claims na yan. So yung mga may arthritis, may rheumatoid arthritis, nag-i-improve yung pain. So nagkakaroon sila ng what do you call that? Yung improve ng quality of life, nag-i-improve yung joints, at yung tableta na iniinom nila na pain reliever, nababawasan kasi konti na lang yung sumpong. So, sa pag-take ng fish oil. Pero, ang catch dyan, ang fish oil dose po ay hindi 1,000 mg, hindi rin 500 mg. Ang catch dyan, high dose. Ibig sabihin, 2,000 mg. So, 2 kapsula ng fish oil para lang doon sa mamamaga at mawala yung rayuma. So, number 1 dyan yung rheumatoid arthritis. Ito yung most common na rayuma sa mga female, sa mga kababaihan na mas bata pa. Pag nagkaedad na, osteoarthritis na yan. Pero may effect pa rin. Meron pa rin promising effect ang fish oil. And
na nabanggit ko, napapababa niya yung inflammatory markers, yung CRP, interleukin, TNF, interleukin 1, interleukin 6. So ito yung mga markers of inflammation. Matataas po ito kapag may pamamaga. So kapag nag-fish oil ka, bumababa po ng 50% ang ating inflammatory markers. Ibig sabihin, nababawasan yung mga ganitong klaseng problema. Mawawala ang pain, mawawala ang pagkirot, mawawala ang pamamaga. So makakalakad ka na ng mas maayos. So yung morning stiffness mo, pagising sa umaga na matitigas, and then later on, nalambot na yan, mababawasan po yan. No? Yung masakit na likod, masakit na balikat, kasukasuan, tuhod, mababawasan po yan. Gawa ng EPA plus DHA. So, yan po ang tatlong epekto ng EPA plus DHA fish oil sa ating katawan. Ang tanong lang ng iba, Dok, lahat ba yan pare-parehas? Sabi ko, hindi yan pare-parehas. Dapat 1,000 mg ang EPA plus DHA. Pag walang nakalagay na EPA plus DHA, wag yan. Dapat may EPA plus DHA at umaabot silang 500 hanggang 1,000 mg. Ang next question, Dok, parang may aftertaste. Parang pag dumighay ako, parang malansa. May mga patients ako na ayaw na mag-take. Number 1, pwede po talagang mangyayari yan kasi fish oil. Ang gagawin mo lang dyan, iti-take mo after meal sa breakfast. So, after kumain, para hindi maglasa o hindi mag-aftertaste yung fish oil sa sa after meal ka ng breakfast. Okay? After breakfast mo siya i-take. Second, kung talagang ganyan, ang may aftertaste lang naman ay yung mga mas murang fish oil. Pero yung high grade po, yung magandang klase, wala pong masyadong aftertaste yan. Okay? Nagtatanong kung pwede sa high blood? Yes, pwede. Tulad nga pinag-usapan natin. So, meron bang mercury or lead content yan? Wala po. Na-filter na po yan. Na-process na yung fish oil na yan. At yung mercury at lead, wala naman po siya sa oil. Nandun siya sa laman ng isda, sa muscle. Wala po siya sa oil. So, safe po siya. So, I hope may natutunan na naman kayo sa ating channel. Ang ating video number 15 para sa The J. Bison Channel. Dr. J po, ang inyong internist